part 2 ng ating pag-aaral na rapture. Last Sunday, tinignan natin ang ibig sabihin ng rapture, at ang rapture ay para sa church. No po? Para sa church po ito. Ang rapture ay para sa church. Ang rapture ang katapusan ng church age. So, ibig sabihin, pagdating ng rapture, matatapos na ang itinakdang oras para sa church. Okay po? So, buksan po natin ang ating Bible sa 1 Thessalonians 5 verse 2. Ito po ang ating main passage para sa pag-aaral po natin ito. 1 Thessalonians 5:2. Bukas ninyo ating mga Bible at tayo'y tumayo bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito po ang sabi, "For you yourselves know full well that the day of the Lord will come just like a thief in the night." Okay po. So, ito po ang salita ng Diyos na nawa ay patuloy na sa pamamagitan nito mapagpala tayo at tumunlad ang ating pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Panginoong makapangyarihan, itinatagubilin po namin ang aming pag-aaral na to. Itinatagubilin namin sa iyo na aming pong maintindihan ang iyong mga salita, maunawaan po namin ito, ang iyong kalooban, at maipamuhay po namin. Kumilos po kayo sa aming mga puso, sa aming buong buhay. Patatagin niyo po ang aming pananampalataya at magkaroon kami ng mas malalim pa na relasyon sa inyo. Dakilang Diyos, nawa maging prepare kami sa panahong ito ng last days, sa end time. Maging prepare kami at masumpungan nyo kami na tapat sa iyo at namumuhay ayon sa iyong kalooban hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Nabanggit ko po last time na meron tayong part 2 at ang ating pag-aaral na ito ay the two rapture events. Okay po. So, two rapture events. Ibig sabihin, Pastor, dalawa po ba ang rapture? Dalawa po. Ano po? Actually, bigyan ko po kayo ng background po sa pag-aaral na to. Merong tatlong belief tungkol sa rapture. No? May tatlong paniniwala tungkol sa rapture. Isa-isahin po natin. Una po is yung pre-tribulation rapture. Ibig sabihin, mangyayari ang rapture bago ang tribulation, Great Tribulation. Meron pong paniniwala ng mid-tribulation rapture. Ibig sabihin ito, kalagitnaan ng tribulation o Great Tribulation, magkakaroon ng rapture. At yung sinasawag nating post-tribulation rapture na ibig sabihin after tribulation, magkakaroon ng rapture. Okay, ano ibig sabihin ng mga ito? Yung pre-trib ay bago mag-tribulation. Ibig sabihin, yung mga believers, mga disciple ni Jesus, hindi nila mararanasan ang tribulation, ang paghihirap. Yung mid-trib naman, o mid-tribulation rapture, mararanasan ng mga believers, ng mga Christians, ang Great Tribulation, pero kalahati lang. Okay, 7 years po ang tribulation. Meron tayong hiwalay na pag-aaral po tungkol dito. 7 years ang tribulation, kalahati po nun ay mararanasan ng mga Christians. Okay, yung kalahati, hindi na. Okay, so, yung post, ibig sabihin, buong 7 years, mararanasan ng mga believers itong buong 7 years Great Tribulation. Okay, so ito po yung tatlong pag-aaral at iba-iba ang mga simbahan, mga pastor, mga believers, iba-iba ng pagtingin, iba-iba ng paniniwala. At ito ay pinag-aaralan at pinaniniwalaan ng mga pinapahayag, isinishare ng mga iba't ibang mga leaders, Christian leaders. Okay, ang CVCC, ito po ang stand po natin at patuloy na sinasaliksik, patuloy nating pinag-aaralan at sa pamamagitan nito, lumawak pa ang ating pagkaintindi, pagkaunawa tungkol sa mga bagay na nilatag ng Panginoon sa pamamagitan ng Bible, hinayag niya sa pamamagitan ng Bible. Okay, the two rapture events. Number 1 is the first fruit harvest. The first fruit harvest. Okay, ito Revelation chapter 4, ang start ng rapture. The first rapture o first fruit harvest. Bakit fruit? Mga bunga. Tayong mga mananampalataya ay mga bunga.
first fruit harvest. Tayo ay kukunin, iha-harvest ng Panginoon. Matandaan po natin, last Sunday sinabi natin na rapture is for the church. Okay? At ito ay the coming of Jesus for His church. So hina-harvest tayo, kukunin tayo. So may first fruit harvest sa Revelation 4. Bakit Revelation 4? Kasi Revelation 1 to 3, mababasa natin ang tungkol sa church. Merong 7 churches na ipinahayag ang Panginoon kay John at sinabi niya itong mga churches na to, itong 7 churches na to ay may iba't iba silang mga karakter, may iba't ibang sinasabi ang Panginoon tungkol sa kanila, mga magagandang bagay, at yung iba naman is yung mga bagay na hindi nais ng Diyos para sa kanila. At yung iba ng mga churches na to ay sinasabi ng Panginoon, mamuhay kayo kasi yung iba sa kanila ay hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yung iba naman, actually sa 7 churches na to, 2 lang ang inapprove ng Panginoon na sabi ng Panginoon, okay ang buhay nyo. Okay ang buhay nyo. Okay. So, itong 7 churches na to, from chapter 1 to chapter 3 ng Revelation, mababasa natin. Chapter 4, hanggang sa onwards mo na mga chapters, wala na tayong mababasa tungkol sa church. Okay, bakit? Kasi merong harvest ng church. May pag-harvest sa church. Okay. Itong pinaniniwalaan nating first fruit harvest, ito yung pre-tribulation rapture. Rapture of the church. Okay, rapture of the church. Pag-rapture ng Lord sa church. Ulitin po natin. Ang rapture po ay wala sa Bible, yung salita. Pero yung idea ng pagkuha, pagdagit sa mga believers ay naroon. Or yung word na escape, no, makatakas. At ang Lord mismo ang gagawa nito. Ang Lord mismo ang dadagit, kukuha sa kanyang mga believers. Okay, so kaya yung last Sunday po sinabi natin na ang rapture mangyayari in the air. No? Sa himpapawid mangyayari. Si Jesus Christ ay darating pero nasa alapaap lang. Kasi darating siya for the church lang. For the believers. For His church. For His believers. Okay, yung pre-tribulation rapture. Ibig sabihin nito, nakuha natin yung idea nung kaninang pinapaliwanag ko po, no, na ang church ay hindi makakaranas ng tribulation. Okay, praise God, di ba? Glory to God. Ang church hindi makakaranas ng great tribulation. Hindi ba magandang balita po yan? Hindi ba yan pagpapakita ng grace ng Panginoon sa atin? Di po ba? Na hindi tayo makakaranas ng tribulation. Pero wag nating sabihin, ay hindi pala ako makakaranas ng tribulation. Wag nating sabihin yon kung hindi tayo sigurado na tayo ay nakipag-isa na sa Panginoong Jesucristo. Kasi maliwanag na ang church, although sinasabi natin na church building, pero ang tinutukoy na church is the body of believers, mga tao na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ito ang church. Yun ang tunay na church, mga tao. Kasi ang church is kalipunan ng mga mananampalataya. Maaaring sa iba't ibang lugar ito. Pero sila ay nagpapahayag ng kanilang pananampalataya at gumagawa ng pagsamba sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesucristo. Sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So, ang church, huwag natin sabihin na, ay kasama ako dyan. Although pwede natin angkinin yon. Pero siguraduhin natin na tayo ay believer ni Jesus Christ. Siguraduhin natin na tayo ay bahagi ng church. Tayo ay sumasampalataya. Tayo nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Tayo nagpahayag ng ating pananampalataya, ng ating pananalig sa Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi tayo sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi natin siya sinasampalatayanan bilang Panginoon na tagapagligtas, hindi tayo makakasama sa church. Hindi tayo magiging bahagi ng church. Hindi tayo magiging bahagi ng body of Christ. At pag hindi tayo naging bahagi ng body of Christ, hindi tayo makakasama sa rapture of the church, di ba? Okay, so pag hindi tayo nakasama dyan, ano ibig sabihin nun? Mararanasan natin ang great tribulation. Kaya ito, preparation for the end time. Ibig sabihin, paano ako makapag-prepare? No, paano? Ayan, meron din tayo pang ibang mga pag-aaral niyan mamaya para sa preparation na gagawin natin. Okay, kaya yun yung ating team, di ba? Last days, preparation for end time. Magandang mag-prepare talaga tayo. Huwag tayong matakot. Wala tayong dapat ikatakot kung tayo ay prepare. No? Prepare tayo sa bagay na ito. Wala tayong dapat ikatakot kung aware tayo sa nais ng Diyos, sa plano ng Diyos, at sumusunod tayo sa plano ng Diyos. Hindi lang yung alam natin ang plano ng Diyos, kundi
tayo ay sumusunod doon. Hindi lang yung basta nasa isip lang natin yon. Ay, alam ko yan. Alam ko ang plano ng Diyos. Wag yung ganun lang. Kundi dapat sumusunod talaga tayo sa plano ng Panginoon. Okay, rapture of the church. Ibig sabihin, pre-tribulation. Bago mag-tribulation, magkakaroon ng rapture at itong rapture na to ay rapture para sa church. Okay. Kaya yung chapter 4, no, onwards, wala nang mababanggit sa tungkol sa church. Yung Revelation chapter 4 hanggang sa matapos yung chapter na yon. Actually, merong sa chapter 21, no, makikita natin doon sa Revelation chapter 21, binanggit uli ang church, pero as the bride of Christ na. Okay, so, eto. Revelation 4:1. After these things, I looked, and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I had heard, like the sound of a trumpet, speaking with me, said, "Come up here, and I will show you what must take place after these things." Ito po yung first verse ng chapter 4, at ito ay pinaniniwalaan natin na tumutukoy sa rapture. Na halika! Kasi ang church, tatawagin siya eh. Halika kayo, di ba? Church, the body of believers, no, body of Christ, yung assembly of the believers of Jesus, tatawagin tayo ng Panginoon kasi darating siya para sa atin eh. Di ba? Darating siya para sa atin. At lahat tayo ng mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ma-meet natin siya sa alapaap, sa ulap, sa kalangitan, at tayo ay sasama niya sa kanyang kaharian upang makasama natin siya magpakailanman. At ito ang tinutukoy nito ay ang church. Yung first harvest ay rapture of the church. Okay. 1 Thessalonians 1:10. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, that is Jesus, who rescues us from the wrath to come. Ire-rescue tayo sa darating na kapahamakan, sarap, galit, no? Galit, pagbubuhos ng galit ng Diyos. So ibig sabihin, good news po ito. Bakit? Tayo na naghihintay, tayo na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, His Son, ay si Jesus Christ, na siyang nag-rescue sa atin. Okay? Magliligtas sa atin sa nalalapit na kahirapan, pagbubuhos ng galit ng Panginoon. Hindi po ba good news yan? Sige nga po, hindi ko man po kayo nakikita. Nasa iba't ibang lugar tayo, hindi tayo nakikita, pero palakpakan natin ang Panginoon at pasalamatan natin siya. Lord, thank you po. Sabihin natin, thank you po, Lord, kasi kami na sumasampalataya sa iyo ay hindi mo hahayaang mapahamak. Di ba lahat po tayo na nanonood? Good news po ito para sa atin. Ito ang tinatawag na grace ng Panginoon sa ating lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ang sino mang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang sino mang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay ililigtas, ire-rescue para sa darating na pagbubuhos ng galit ng Panginoon. Itong galit na to, itong wrath to come, ito yung great tribulation. Sa next Sunday po natin yan tatalakayin. So ito, ililigtas tayo ng Panginoon, isasalba tayo ng Panginoon, hindi natin mararanasan yan. Di po ba? Pero siguraduhin natin na tayo sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. At ang pangako niya, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo makakasama dito sa galit na ito, sa pagbubuhos na ng Diyos ng kanyang galit sa sanlibutan. Okay. Ito po, Revelation 3:10. Tingnan po ninyo to. Because you have kept the word of my perseverance, I also will keep you from the hour of testing, that hour is which about to come upon the whole world, sa buong mundo, to test those who dwell on the earth. Okay, kasi actually ganito, merong ilan na mga nagsasabi na ang tribulation, nangyari na yan sa yung destruction of Jerusalem, no? 70 AD. No, nangyari na yan. Hindi pa po nangyayari. Bakit? Kasi yung Great Tribulation na sinasabi, una, ang sabi ng Panginoon, isang bagay na mararanasan, ngunit hindi na maulit ulit. Okay, panghuli na yon. Kasi after that, darating na ang millennial kingdom ng Panginoong Jesucristo, and He will reign for eternity. Wala nang problema, wala nang dilubyong mangyayari, wala nang tribulation na mangyayari. Okay, kaya sabi ni Jesus Christ, itong tribulation na to, ay pag nangyari to, ito na yung hindi pa nararanasan at hindi na muling mararanasan pa. Okay.
Pangalawa, world, no? World. Ibig sabihin, buong mundo, yung destruction of Jerusalem, para sa Jerusalem lang yon na inalaw ng Lord kasi tinanggal niya muna pansamantala. Okay? So, pansamantala, tinanggal muna niya yung misyon ng Israel. Ano ba yung misyon ng Israel? To proclaim ang wonderful works ng Panginoon, to proclaim, abutin ang mga tao na hindi kasama sa bayang Israel. No po, abutin sila, at kahit hindi sila kasama sa bansang Israel, ipakita sa kanila sa pamamagitan ng pananalita nila, sa pamamagitan ng mga buhay nila, ipakita nila ang magandang bagay na ginagawa ng Panginoon. Yun ang misyon ng Israel. Pero hindi nila ginawa yon. Kaya pansamantala tinanggal sa kanila ang misyon na ito, at ang gaganap ng misyon ay ang church. Okay? Ang pumalit sa Israel ay ang church. Pero pansamantala lang yon. Pansamantala. Sabi na po Sir Pablo, pansamantala. Pansamantala. Pero pag nabuo na ang kabuang bilang ng mga hintil, Romans chapter 11 verse 25, pag nabuo na ang kabuang bilang ng mga hintil, ano yung kabuang bilang ng mga hintil? Yun yung church. Ang church kasi ay kalipunan ng mga mananampalataya, mga taong sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, pero from the Gentile countries, nations. Kasama po tayo doon. Kasi ang hindi Israelites, Gentile. So kasama tayo doon kasi Gentile tayo. Okay? So Gentile po tayo. Sabi ng Apostol Pablo, may kabuang bilang ang mga hintil. Yung kabuang bilang ng mga hintil, mga believers from the Gentile nations. Ibig sabihin, yung tinakda ng Panginoon na bilang ng mga sasampalataya mula sa mga hintil na bansa. Okay? So, pagka naabot na yon, pagka narating na yon yung tinakda ng Panginoon, hindi natin alam kung ilan ang tinakda ng Diyos, pero sigurado may tinakda siya. Siya ang nakakaalam nito, siya ang nagtakda nito, siya ang gumagawa sa lahat ng bagay na ito. Kailangan lang sumunod tayo. Okay, sabi ni Apostol Pablo, babalik sa Israel, yung mission nila, pag nabuo na yung kabuang bilang ng mga hintil. Pag nabuo na yung kabuang bilang ng mga hintil, ito na po yun. Mangyayari na yung rapture. Okay, yung ibig sabihin, nabuo na yung church ng Panginoon. Kaya, ang sabi rito, dahil ikaw ay nag-persevere, dahil ikaw ay nagtiis, ang pagtitiis ay fruit of the Holy Spirit. Ano po? I also will keep you from the hour of testing. Ito po yung Great Tribulation, yung hour of testing. Hindi tayo makakasama dyan. Hindi ko kayo sasama dyan, sabi ni Jesus Christ. Kasi nag-persevere kayo. You kept the word of my perseverance. Yung word of God, di ba? Pinamuhay nyo yan. Pinamuhay nyo, pinaniwalaan nyo. Hindi lang yung basta inaral. Hindi lang yung basta pinaniwalaan. Kundi ipinamuhay. Yun eh. You kept the word of my perseverance. Kaya sabi niya, I will keep you from the hour of testing na mararanasan ng buong mundo. Kay buong mundo. Hindi ito yung sa Jerusalem lang. Kaya sa buong mundo. Inalaw lang ng Lord yung destruction of Jerusalem para ilipat sa church ang mission. Okay, so nawala ang temple, inilipat sa church. Pero magkakaroon ng third temple. Magkakaroon tayo ng third temple. Ang Israel ay muling ibabangon ng Panginoon. Mamaya dadaanan po natin yan. Pero ito, hour of testing, panahon, oras ng pagsubok, oras ng pagsisiyasat sa mga tao. Pero sabi ng Lord, hindi ko kayo isasama dyan. Di ba? Good news po yon. Ang church hindi isasama sa hour of testing. Okay. Ito, 2 Thessalonians 2:4 and 7. Verse 4. Who possessed and exalt himself above every so-called God or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, displaying himself as being God. Okay, so next Sunday kasi dadaanan din natin ito, pero gusto ko lang mas makita natin kasi hindi natin pwedeng ipaghiwalay ang rapture and great tribulation. Ano po? Hindi siya maihiwalay eh. Talagang magkakonekta sila kasi pagkatas ng rapture, great tribulation na. Itong who opposes, sino yung word na who? Ito yung Antichrist, no? Who opposes and exalt himself. Yung Antichrist, lalabas siya, iaangat niya yung sarili niya. Di ba? At siya yung sasabihin niya sa mga tao, sambahin siya, no? Sasambahin siya ng mga tao. So that he takes his seat in the temple of God. Yung third temple, no? Itatayo yan. Ngayon, walang temple ang Jerusalem. Ang Israel, walang temple. Pero naniniwala tayo, itatayo ang third temple. At dito uupo ang Antichrist. Okay? So, next Sunday din, tatalakayin po natin yan. Kasama sa Great Tribulation yan, yung mga mangyayari sa Great Tribulation. Displaying himself as being God. O ako ang Diyos, sasabihin niya, no? At
lilituhin niya ang mga tao, ah, yung mga tao talagang papapaniwalain niya sa hindi tamang kanyang mga sinasabi. Pero mga magagandang bagay na sinasabi niya, no? Magaganda yung mga bagay na sasabihin niya, yung kanyang pananalita, pero hindi totoo. Di ba? Hindi totoo. At yun, madadala ang mga tao, mapapahamak ang marami sa paniniwala sa kanya. Ito yung Antichrist. For the mystery of lawlessness is already at work. No? Meron na. May gumagawa si Satanas. Ano ba? Actually, ito po yan. Ano? Si Satanas, habang gumagawa ang Diyos, gumagawa rin siya. Inaayos ng Diyos ang buhay ng mga tao, ginugulo ni Satanas. Okay, for the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrain will do so until he is taken out of the way. Okay, ito, hindi pa siya lumalabas, pero at work na si Satanas dito sa tatayo niyang Antichrist. Okay. May humahadlang. At pag umalis ang humahadlang sa kanyang daraanan, lalabas siya. Okay, sino tong humahadlang na to? Ito ang church. Ang humahadlang sa Antichrist. Kaya pag nawala na ang church, darating na itong sinasabing who will exalt himself. Itong Antichrist na to. Okay? So ito, good news, di ba? Pre-tribulation harvest or rapture. Ito ay rapture of the church. Ang church ay hindi makakaranas ng kahit isang taon lang, no? Hindi niya mararanasan, kahit ilang buwan lang, hindi mararanasan ng church ang great tribulation. Okay? So hindi niya mararanasan. Okay, number 2. Ano yung pangalawang harvest event? Ito, the second fruit harvest or rapture. Revelation chapter 14. Ito yung tinatawag nating mid-tribulation rapture, rapture of the Israelites. Okay, so hindi na church. Kasi sabi ko nga kanina, mula sa chapter 4 hanggang matapos yung Revelation, actually sa last chapter ng Revelation nabanggit ang church, no? Pero nasa langit na. Pero yung chapter 4 wala nang binanggit. During yung 7 years Great Tribulation, wala nang binanggit tungkol sa church. Pero may binanggit tungkol sa Israel. Okay? May binanggit tungkol sa Israel. Pagkaalis ng church, during ng Great Tribulation, magkakaroon ng pagmimisyon ulit ang Israel. Yung mga Israelites, no? Babalik sila. Ibabalik ng Lord sa kanila itong mission na to. Ito naman yung mangyayari sa middle of the Great Tribulation, yung 7 years. Ito yung rapture na yon. Rapture of the Israelites. So hindi tayo kasama diyan. Hindi kasama ang church diyan. Mga Israelita po yan. Okay? Revelation 14 verse 15 to 16. Verse 15, and another angel came out of the temple crying out with a loud voice to him who sat on the cloud, put in your sickle and reap, for the hour to reap has come, because the harvest of the earth is ripe. Ready na, di ba? Ready na. Then he who sat on the cloud swung his sickle over the earth, and the earth is reaped. Ibig sabihin, nag-harvest, di ba? Ready na ang mundo para i-harvest. Okay? So, hinarvest po yan. Hinarvest. Okay? Ano yung hinarvest na yan? Yan yung mga Israelites. Kailan mangyayari yan? Okay, ito, tingnan natin ito. Revelation 11:3. And I will grant authority to my 2 witnesses, and they will prophesy for 1,260 days. Okay, yung 1,260 days, ito po, 1,260. Okay, yan po yung ibig sabihin yan. 1,260 days. 1,260 days. Po? Clothed in sackcloth. Okay, tingnan natin po ito. 1,260 days. Sa Hebrew calendar, okay. Pag may mga number na ganito, hindi natin pwedeng i-adapt ang Gregorian calendar na ginagamit natin. Ang kailangan nating i-adapt tungkol dito para mas maintindihan po natin ay ang Hebrew calendar na merong number of days in a year. Meron po ang Hebrew calendar na number of days in a year, 360. Ilan po yung sa atin? 365. Di po ba? Sa kanila, 360. Okay? So, actually, ganito po yan. Ang halimbawa, ako po ay pinanganak ng 1981 at
Tuesday, yung araw ng aking kapanganakan, no? December 17, 1981, yun ay Tuesday. Tinignan ko po yun sa calendar at Tuesday po yung araw na yon. So, yun yung araw ng aking kapanganakan. So, ibig sabihin, after that year, 1982, ako ay magiging 1 year old. Di po ba? So, November 17, 1982, iba po yung araw. Tuesday, yung 1981, yung 1982 ay Thursday. Okay, Thursday. Nag-skip ng isa na araw. Diba? Ganun po, ano? So, pansinin ninyo, yung araw ngayon, hindi na katulad nung susunod na taon. O ngayon, ano po ngayon? May 16 po tayo ngayon. Sunday. Tignan nyo po yung susunod na taon, yung 2022. Anong araw naman ang May 16? Hindi na po siya Sunday. Kung di ako nagkakamali, Monday or Tuesday siya. Mababago siya. Pero sa Israel, kung kayo ay pinanganak, i-adapt lang natin na kung wari, ang ginagamit natin is Hebrew calendar. Pinanganak po tayo, yung birthday ko po, November 17, 1981, Tuesday. Okay, ginamit natin ang Hebrew calendar, yung 1982 na November 17, 1982, ang first birthday ko po, ay Tuesday pa rin. 1983 na susunod na birthday ko, yung second birthday ko po, 2 years old na po ako, yun ay Tuesday pa rin. Na-gets po ba natin? Sa Israel, hindi nagbabago ang araw kung saan natapat yung pinaka-date. No? Monday to Sunday. Hindi nagbabago yun. So, yun ay same every year. Every year. Same po yun. Saan kayo makakakita? Ang ganda, no? Na every Tuesday talaga. Alam mo na kagad na. Kasi sa atin, halimbawa, magba-birthday ako next year. Ano kayang araw matatapat yung birthday ko? May pasok kaya? Sabado? O, linggo kaya yan? Or, Sa kanila, hindi. Alam na kagad nila. Next year ang birthday ko, Tuesday. Kasi nung pinanganak ako, Tuesday din. Taon-taon, Tuesday ng Tuesday yon, di ba? So, ganun po yon. So, 360 days po sila in a year. Tignan natin. 1,260 yung sinabi po, divided by 360, ang lalabas is 3.5 or equivalent sa 3.5 years. 7 years ang Great Tribulation. Kalahati, middle, ay 3.5. Di ba? So, eksakto. Kung sa atin yung Gregorian calendar, 365 yan. Hindi lalabas po ito. So, i-adapt natin dapat sa passage na to, ang kailangan nating gamitin ay ang Hebrew calendar para lumabas yung 3.5 or 3.5 years. Kalahati ng 7, no? Revelation 12:14, but the 2 wings of the great eagle were given to the woman so that she could fly into the wilderness to her place where she was nourished for a time and times and half a time. Ano po yan? No? Bakit ganyan? Okay, tingnan po natin muna ito. Yung woman na binabanggit dito ay Israel. Okay, Israel. Meron siyang 12 crowns. No? Yung 12 crowns ay nagre-represent sa 12 tribes ng Israel. Okay? Mga anak ni Jacob. Ngayon, during the Great Tribulation ay nandito sila pero niligtas sila ng Panginoon. Nandito pa rin sila sa lupa pero iniingatan sila ng Panginoon at sabi, inonorish sila for a time and times and a half a time. Diba? Ito yung panahon na yun yung sa kanila, yung time nila na iingatan sila hanggang sa time na yan. Okay, ano po yan? Tignan natin ito. Ayan, time, times, and half a times. Or half a time, no? Okay, so yung time is 1 year. Yung times, 2 years. Kasi times, plural. And half a time is kalahating taon. So, pagka inad natin lahat yan, lalabas is 3.5 years. So, after 3.5 years, ira-rapture ang Israel. Kukunin sila. Okay? Ililigtas sila ng Panginoon doon sa mas matinding tribulation na mararanasan ng mga tao na nandito sa lupa. Okay. Kaya papansinin natin, from chapter 14 or chapter 15 ng Revelation, wala ng Israel. Yun puro galit ng Panginoon. Yung pagbagsak ng Babylon, yung mga mangyayari na talagang matinding mga dilubyo na mangyayari.
Okay? So, itong iba't ibang ito na nasa Great Tribulation na next Sunday natin tatalakayin, wala na ang Israel po dyan. Pansinin natin Revelation chapter 1 verse 3, pagdating ng chapter 1 verse 3, chapter 1 hanggang chapter 3, church age po. Chapter 4, wala na ang church. Hanggang sa sumusunod na mga verses. Makikita na lang natin siya sa bago matapos ang Revelation, sa mga last chapters. Pero nasa Kingdom of God na, nasa pagpasok na ng Millennial Kingdom. Chapter 14 or chapter 15, ang huling time na mababanggit ang church. After that, wala na rin. Ang Israel. And after that, chapter 14 and chapter 15, wala na ang Israel. Hindi na siya mababanggit. Okay? Kaya, yan yung ibig sabihin. Yung middle tribulation o mid-trib rapture para sa Israel. Yung pre-trib rapture para sa church. Yung mid-trib rapture para sa Israel. Okay. Ito. Kailangan, number 1, be ready. Be ready. Huwag mong isipin na second batch na lang ako. Israelite ka ba? Di ba? Israelite ka ba? Ba't mo sasabihin na doon ka na lang sa merong second batch Di ba? Parang sasakyan. Halimbawa, may outing tayo. Pero bawal sa ngayon yan. Pero halimbawa, may outing tayo noon. May 2 service. Balikan, halimbawa. Susunduin yung mga hindi kakasya doon sa first na batch nung nagbiyahe. Babalik yung sasakyan. Pwede natin sabihin, second batch na lang ako. Babalik naman yung sasakyan Babalik yung service. Sa rapture, wag mong isipin yan, kapatid. Doon ka sa time na itinakda ng Lord para sa'yo. Doon ka sa oras na sinabi ng Lord na doon kita kukunin. Doon kita ira-rapture. So wag mong isipin na second batch na lang ako. Kasi hindi naman tayo para doon Maintindihan po natin, no? Na tayo ay Gentile, tayo ay para sa church. Kaya kailangan sa panahon ng church ay hindi ito yung pumasok ka sa church. Hindi lang yun. Hindi lang yung umattend ka, magsimba ka, hindi lang po yun. Ang ibig sabihin na maging part ka ng church, maging involved ka sa church, ang ibig sabihin nun hindi lang yung pag-attend, kundi yung personal relationship kay Jesus Christ bilang Lord and Savior ng iyong buhay. Hindi yung, mag-attend ako every Sunday para maligtas ako. No, hindi. Para maligtas tayo, tanggapin natin si Jesus Christ, kilalanin natin siya, i-declare natin ang faith natin sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang pag-attend every Sunday, at hindi lang every Sunday, kundi sa mga gawain ng church, kahit na through online na mga activities ng church, ang pag-attend dito is bunga ng pagliligtas sa atin. Pero hindi natin pwedeng sabihin na para maligtas ako, a-attend ako. Para maligtas ako, magsisimba ako. No, hindi. Tayo ay nagsisimba dahil tayo ay ligtas na. Tayo ay nagsisimba dahil nais nating purihin, pasalamatan ng Panginoon sa Kanyang pagliligtas sa atin. Ang pagliligtas ng Diyos ay sa pagtanggap, pagkilala, pananalig sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Huwag nating isipin ang second batch. Kung saan tayo nilagay ng Lord, doon tayo. Kaya ngayon pa lang, habang hindi pa nagaganap itong first fruit rapture, kilalanin mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Huwag mo isipin ang second batch. Para sa Israel yon, hindi para sa atin yon. Doon ka sa first. Gusto mo makasama sa first harvest? Sa itinakda ng Lord na harvest? Para sa Gentile? Para sa church? Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong puso. Kilalanin mo siya bilang Panginoon ng iyong buhay. Kaya ang sabi, anong dapat natin gawin? Number 1, be ready. Balik tayo doon sa ating main passage, 1 Thessalonians 5:2. For you yourselves know full well. Alam ninyo Sabi niya, di ba? Alam ninyo. Ibig sabihin itong mga kinakausap dito ni Apostol Pablo, mga believers, mga Christians. Di ba? Sabi niya, alam nyo. Alam nyo yung mangyayari Alam nyo yung plano ng Diyos. Kasi nasa Bible po Alam natin. So, pero hindi lang yung puro alam. Kailangan full well. Ibig sabihin, hindi lang yung may alam tayo, kundi nasa puso natin. By heart. Naiintindihan natin. By heart. Pag sinabing by heart, alam mo ba to? Yes, by heart. Ibig sabihin yung nasa puso ko talaga yan. Hindi ko lang kabisado yan, kundi ipinamumuhay ko. Be ready. Be ready sa mangyayaring ito. Yun yung ating unang gagawin. So sabi na po sa Pablo,
ang isang Kristyano, alam yon, naiintindihan. Kaya dapat ipinapamuhay. Okay, number 2. Be worthy. Maging karapat-dapat. Paano po ba yan? Pastor, paano po maging karapat-dapat? No? Mahirap maging karapat-dapat, pero kailangan natin, para maging karapat-dapat tayo, kailangan natin ang grace ng Lord. Kung tayo ay haharap sa Panginoon na hindi by His grace, hindi tayo karapat-dapat. Walang sino man ang karapat-dapat na ma-rapture. Pero salamat sa biyaya ng Lord. Bakit? Kasi sa pamamagitan nun, naging karapat-dapat tayo. Dahil kay Jesus Christ. Hindi dahil sa atin, dahil kay Jesus Christ. Sabi, be ready, be worthy. The day of the Lord will come just like a thief in the night. Ano yung thief in the night? Yeah, magnanakaw sa dilim. Magnanakaw tuwing gabi. Ang magnanakaw ba nagpapasabi? Nanakawang kita ha, mag-ready ka. Pwede ba yun? Hindi ba? Okay. Ang pagdating ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Pero, actually, katulad. Kasi hindi alam. Walang pasabi. Pero, hindi siya magnanakaw. Bakit hindi magnanakaw? Kasi si Jesus Christ, ang kukunin niya sa rapture, ang kukunin niya yung sa kanya. Tama ba? Ang magnanakaw ang kinukuha, hindi sa kanya. Kaya nga magnanakaw di ba? Si Jesus Christ, katulad lang ng magnanakaw ang pagdating niya. Dahil sa hindi alam ng mga tao. Walang alam ang mga tao. Pero hindi pagnanakaw yung gagawin niya. Yung pagdating lang niya. Pero yung gagawin niya, hindi pagnanakaw yon. Bakit? Yung first harvest, kukunin niya ang church. Sa kanya yung church Sa second harvest, kukunin niya ang Israel. Sa kanya ang Israel. So, like a thief in the night, katulad. Kasi, hindi alam ng mga tao. Pero be ready nga Kaya alam natin na iintindihan natin. Nakakasunod tayo sa kanyang kalooban. Okay? So, tayo ay kukunin ng Panginoon. Ang church muna, and then ang Israel. Kukunin ng Panginoon para isama sa kanyang kaharian upang makasama siya magpakailanman. Eto, Luke 21 verse 36. Gusto kong iwan na verse ito sa inyo. But keep on the alert, sabi ni Jesus Christ, at all times, praying that you may have strength to escape. Yung word na escape, upang makaalis. Escape all these things that are about to take place. Itong mga mangyayari. And to stand before the Son of Man. Karapat-dapat sa harapan ni Jesus Christ. Are you ready? Are you worthy? Actually, sa ibang salin is, you may be worthy. Maging karapat-dapat ka to escape. Sabi, sa ibang salin, ginamit ng salitang worthy. Karapat-dapat to escape. Karapat-dapat ba tayong i-escape ng Lord? Kunin ng Panginoon upang hindi natin maranasan ang mga bagay na ito? Okay, ang church, hindi niya mararanasan yung 7 years Great Tribulation. Bago mangyari yon, mararapture ang church. Kukunin siya ng Panginoong Jesucristo. Sa kalagitnaan ng Great Tribulation, yung 3.5 years, after 3.5 years, irarapture ang Israel. At hindi na niya mararanasan yung huli na 3.5, yung last 3.5 o yung huling panahon na ito ng Great Tribulation na matindi. Matindi. Kaya mga kapatid, ano yung tinakda ng Lord para sa'yo? Huwag mo isipin ang second batch. Ang isipin mo yung batch kung saan ka inilagay ng Panginoon. Tunay nga po na ang salita ng Diyos ay mapanghahawakan natin upang maging ready tayo at maging worthy tayo to escape, to be raptured. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, dakila naming Ama, maraming salamat sa iyo pong mga salita. Patuloy niyo kaming ihanda sa mga bagay na ito na mangyayari at itinakda niyong mangyari. Nagpapasalamat kami sapagkat kami ay isasalba ninyo, ililigtas ninyo at hindi nyo hahayaan na maranasan ang pagbuhos ng iyong galit sa sanlibutan. Maraming salamat, dakilang Diyos, dahil sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, kami ay inirescue ninyo sa mga bagay na ito na mangyayari sa hinaharap. Dakilang Diyos, dahil dito kami ay handa po dahil sa Panginoong Jesucristo at sa tulong at paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat sa iyong biyaya. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyo pong pagliligtas sa amin. Pinupuri po namin kayo at nawa kami ay madatnan ninyo na tapat na naglilingkod sa inyo
hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon.